Buenos dias, damas y caballeros. Today we are going to discuss itong tilay protein in the mouth strategy or nagbubula sa bunganga na style ni Marcoleta na inaaway, nilalabanan lahat for the interest of China and for the interest of the Duterte camp. Halos lahat inaway na niya. Si Senator Ping Lacson, Tito Soto, si Risa Ontiveros, lahat, at si President Marcos, mga ahensya ng gobyerno, Philippine Coast Guard. So sabi sa English, there is a pattern morning to madness. That's why today we will review kung ano ba talaga. Why is Marcoleta doing this? So ang analysis natin dito ay Marcoleta is desperately trying, desperately doing everything to prove to Sara Duterte na siya ang pinaka the best na vice presidential candidate, and I will not be surprised if he will be the best vice presidential candidate. Already sinabi na ni Sara na yung vice presidential candidate niya ay dapat na super attack dog. Kumbaga dapat yun, wala nang ginawa yun kundi atake ng atake. Kumbaga kwan talaga ito. This will be a very vindictive administration. Hindi ito pareho yung administrasyon ni President Bongbong Marcos na nagsimula naman MU, may mutual understanding at BFF sa mga Dutertes. Sa second year lang sila nagkagera na talaga, or 1.5 years after kasi na-provoke, it was the Dutertes who started it, sa mga series of atake nila ng tatay, una si Digong, sa mga series of atake kay presidente sa foreign policy, pabor sa China, and then yun, napunta na nga sa confidential funds. Yun, ngayon wala na talaga. Pero si Sara Duterte, you can be sure, from day one, in fact, bago pa nga siguro ito ma-assume office, kapapanalo pa lang, pinapaimbestiga na, pinapakulong na yung mga kalaban. So yun lang ang role ng Vice President, to attack and go after, kasuhan at ikulong yung mga kalaban ni Sara. At dapat yung ganyan na tao ay siguro lawyer, kaya gusto rin nila kunin si BP Leni, although I doubt si BP Leni will go hard in attacking former President Marcos and the Marcos allies. Hindi yan magpapagamit si Leni. So the obvious choice ay kung hindi pa makulong, the obvious choice ay either either si Marcoleta o si Chis Escudero. Kumaga ito ang the task of this vice presidential candidate will be to day in and day out, night and day, atakihin lang, kakasuhan, ipakulong, o siguro baka ipapatay yung mga kalaban o naging kalaban nila Sara, nila Digong. So kaya ngayon ito parang kwan ito, parang peacock ito si Marcoleta, na nagpapakita na yung feather niya, yung galing niya, paano umatake, at ganun ang ginagawa niya. Hamakin ang lahat, maging
maging akin laman ang vice presidential post. So either kinausap na siya ni Sara at pinapakita na niya yung kakayahan niya, or kinausap siya pero hindi pa final ang desisyon ni Sara, kaya sige, tira ng tira pa rin si Marcoleta. No matter how much he sounds stupid, no matter how much he sounds ignorant of the law, at in-expose na nga ni Bing, no matter gaano siya nagmumukhang corrupt sa pagdepensa sa mga BGC boys at sa mga diskaya, no matter kung gaano ka-traidor ang tingin natin sa kanya, di bale na, basta sa kanya depensahan niya si Sara o gibain niya yung mga kalaban ni Sara at all cost. So yun lang importante sa kanya. So kung talaga, sa Ingles ito, ang tawag dito posturing, pumuporma para siya ang makuhang endorsed candidate ni Sara Duterte. So yan ang natin, nakikita natin pattern sa aksyon ni Marcoleta. So yun, naka 1 hour na tayo sa brisk walking natin. So pasensya na kung humihingal na si Bat, kasi papunta na tayo sa the end na nakikita nyo naman na hili ito, lugar sa mountain top highland subdivision namin. So yun ang kuha natin, yun ang nakikita natin, pattern of actions, pattern of action on the part of Marcoleta. He is positioning, he is showing himself capable of becoming a competent and even very passionate but not necessarily convincing attack dog. Pero kaya dapat you share this vlog, you like this vlog, para ngayon pa lang kung siya ng BP, let's campaign hard against him. Kasi very alarming yung announcement ni Sara na she will be busy attending to the problems of the government, attending to her work as president. That's why pipili siya ng vice presidential candidate na magaling umatake. So ibig sabihin, this will be maybe the most vindictive. Sabi nila vindictive ang Aquino administration ni Cory. Mas maging vindictive ito kasi yung kay Cory naman nasa lugar. Ito wala sa lugar, basta tira ng tira. At kwan pa, may pagka-traidor pa. So this early, share this vlog, like this vlog, and warn people the danger of electing. Kasi sabihin natin na backed by the Iglesia ni Cristo at mga DDS, sabihin natin dikit ang presidential candidate at natalo si Sara. Pero pag nanalo din si Marcoleta, he will still be a danger and an obstacle sa sabutahin rin niya yung bagong administrasyon na hopefully under a opposition candidate, presidential candidate. So ganun rin, balik na naman tayo sa sitwasyon ngayon na nag-aaway yung presidente at vice-presidente. So which is not good to nation building. So yun, put the word out there, not to vote and to campaign negatively. This early, ipakita natin kasi gagawa sila yan ng survey. Ipakita natin na papiliin nila tayo kung sino bang gusto nila maging VP ni Sara. Ipakita natin na nire-reject rin natin
si Rodante Marcoleta. Sige, hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.